ng pagsunod sa kalooban po ng ating Panginoon, amen, hindi po natin kinalimutan yung paghahandog. Amen? Hindi lamang po ito sa mga bagay na financial. Ang paghahandog po, malawak po yan. Una, maghandog po tayo ng buhay. Amen. Sa ating Hallelujah. Panginoon. Amen? Amen. Offer your body as a living sacrifice. No, isusurrender po natin yung ating buhay. Amen. Sa ating Panginoon, uunahin natin ang Diyos. Amen. Maglalaan po tayo ng oras, panahon. Magugugol po tayo ng panahon at oras para paglingkuran po natin ang ating Panginoon. Amen po ba? Praise God. So, sabi dito, God seeks, hinahanap daw ng Diyos yung meron pong extraordinary pagdating po sa paghahandog. Amen. Amen? Oh, yeah. Kaya ayaw ng Diyos yung pagbibigay na walang pagpapasakit. Amen? At alam ng Diyos, amen, sa ating mga buhay, kung tayo po ay totoo na naghandog na talaga ng buhay sa Diyos. Amen? At pangalawa, ay yung atin pong mga tinatangkilik. Amen? Amen. At maliwanag naman po, sino po dito yung mga baguhan pa sa paglilingkod sa ating Panginoon? So, hindi lang tayo 1 buwan, 2 buwan na naglilingkod sa ating Panginoon. Taon na po ang binibilang, ano po? Taon na po yung ating pong paglilingkod sa ating Panginoon. At atin na pong nauunawaan kung paano tayo maghandog sa Diyos. Amen. Dahil sa paghahandog, meron pong gantimpala. Amen. Amen. Kaya, sabi po ng Luke, makibukas po tayo sa Luke. Lucas, chapter 21, verse 1 to 4. Dito po, sa babasahin po nating talata, amen, ito po ay patungkol po doon sa pagkakaloob. Amen. At meron pong dalawang binanggit po dito, amen, na tauhan na kung paano sila naghandog, amen, sa ating Panginoon. Una, basahin po natin. So, verse 1 ng chapter 21. Pinagmasdan ni Jesus ang mayayamang naguhulog ng pera sa lalagyan ng kaloob sa templo. Verse 2, nakita rin niya ang isang mahirap na byuda na naghulog ng 2 pirasong barya. Verse 3, sinabi ni Jesus, sinasabi ko sa inyo ang totoo, mas malaki ang ibinigay ng byudang iyon kaysa sa kanilang lahat. Verse 4, sapagkat silang lahat ay nagbigay galing sa sobra nilang pera. Pero ang byuda ay nagbigay sa kabila ng kanyang kahirapan. Ibinigay niya ang lahat ng ikabubuhay niya. Take note po doon sa ibinigay niya ang lahat ng ikinabubuhay niya. At alam po natin, dito po sa binasa po natin na talata, amen, meron pong tauhang mayayaman. Amen? At pangalawa ay isang byuda. Pag tinignan po natin yung byuda, amen, dito po ay, siya po ay, kumbaga, mahirap lang po siya. Sabi, mahirap, isang mahirap na byuda. Amen? Byuda na nga, mahirap pa. Amen? So, internalize po natin yung kalagayan ng byuda at yung kalagayan ng mga mayayaman. Amen? So, dito pala, sa ating pong paghahandog natin sa ating Panginoon, amen, pinagmamasdan po tayo ng Diyos. Amen? Pinagmamasdan tayo na Jesus. Amen? At hindi, dito sa binasa po natin, hindi tinitingnan ng Diyos kung malaki ba o maliit yung ibinigay po natin o inihandog natin sa Diyos. Hindi nakatingin po doon ang ating Panginoon. No? Hindi tinitingnan ng Diyos kung magkano ang ibinibigay mo. Amen. Ang tinitingnan ng Diyos, amen, kung ano yung laman ng puso mo, amen, ang tinitingnan ng Diyos kung ano yung natira sa'yo. Amen? Hallelujah. So dito po sa passage na binasa po natin,
yung mga mayayaman na naghulog ng, sabi natin, offering, amen, naghulog ng pera sa lalagyan ng kaloob ng templo or dun sa offering basket, amen, nakita ng Diyos, amen, no? Nakita niya yung kung paano maghandog yung 2 tauhan dito sa binasa. Amen. At yung isang mahirap na byuda, nakita din ng ating Panginoon. Amen. Kaya walang lingid sa harapan po ng ating Diyos. Amen. Lahat po ng bagay na ginagawa po natin sa Panginoon ay hayag. Amen. Wala po tayong maitatago sa Diyos. At sabi dito, sinabi ni Jesus, kanino niya sinabi to? Amen? Sa kanyang mga alagad. Amen? Sinabi niya, kausap niya ang kanyang mga alagad. Sinabi ko sa inyo ang totoo, mas malaki ang ibinigay ng biyudang iyon kaysa sa kanilang lahat. Magkano po ba yung binanggit ng hinuhulog ng biyuda? 2 kusing. Amen? Nakita ng Diyos na yun na lang yung natitira doon sa biyuda. Pero, merong puso. Amen. Merong extraordinary heart. Amen. Ang biyudang ito na handa niyang ibigay ang lahat niya. Malugod lang ang Diyos kanyang buhay. Amen. At sabi dito, sapagkat silang lahat ay nagbigay galing sa sobra nilang pera. Sino po ang nagbigay ng ganon? Yung mayayaman. Amen. Yung mayayaman pala, amen, mayaman sila, pero yung ibinigay nila, ang inihulog nila na kaloob ay sobra lang dun sa kanilang sa kanilang tinatangkilik. So, yung parang kumbaga tira-tira. Amen. Tira-tira yung ibinigay sa Diyos. Siyempre, kapag mayaman ka, dapat, amen, yung pagkakaloob natin sa Panginoon, amen, ay dapat tapat. Amen? Mayaman ka na nga eh. Siyempre, hindi mo na kailangan yung pera, di ba? Pero nakita ng Diyos doon sa puso ng mga mayayaman na tira-tira lang pala yung inihandog nila sa Panginoon. Amen. Kaya dito po ay